Panibagong araw, panibagong negosyo. Subok lang ng subok hanggat hindi pa bayad yung mga utang. Hindi naman siguro magagalit si Bombay kapag nakita niyang may wifi bendo na ako. Mukhang alam ko na agad kung ano ang sasabihin niya. Ikaw lagi delay hulog pero ikaw bili wifi bendo. Huwag kang mag-alala, balang araw matatapos din yung utang ko sa'yo. At pag dumating yung araw na yon, bibigyan pa kita ng regalo. Bibigay ko sa'yo yung ballpen ko dito na 2 months ko palang nagagamit. Baka lugi ka pa niyan. Kailangan kong subukan kung papatok ba ang piso wifi sa tindahan. Madalas kasi yung mga nagpapaprint wala daw silang data. Nagigilty ako kasi parang kasalanan ko pa yon. Tapos minsan magpapa-cash G pero wala rin daw silang data. May wifi daw sa kanila kaso hindi aabot dito. Isang beses nga biniro ko. Sabi ko, tara punta tayo sa inyo, daling ko printer namin. Doon mo na i-send, doon ko na rin ipiprint. Biro lang yun ha. Siyempre, alam nyo naman ng mga customer, always right. Pag di mo na pagbibigyan, nagtatampo. Pabalik na lang sa'yo, magpapabarya na lang. Naaalala ka na lang nila kapag walang barya sa kabilang tindahan. This time, tapos nang install nila sir yung piso wifi. Salamat nga pala sa nag-mention sa'yo, kaya sa'yo ako nakabili. Salamat! Pagkatapos ikabit ng mga kumabit, napaparap tuloy ako. Makaingitera ka na? Gumawa na ako ng pricing, hindi ko nga alam kung tama ba tong ginawa ko. Pa-comment naman sa mga may piso wifi dyan. Ang pangit naman kasi na pagdating sa akin, sobrang mura ng piso wifi. Siyempre, kapag mali ang presyo mo, nakakatapak ka ng ibang negosyo. Maganda pa rin talaga kahit magkakatabi, magkakaparehas lang ng presyo. Pakisama na lang ang labanan. Hindi yung para kang talangka na lahat na lang binabagsak mo sa presyo para lang sa'yo mapunta yung mga customer. Kahit naman sino kung saan mura, doon bibili. Kahit nga sa palengke, kapag bibili tayo ng isda, nag-iikot-ikot muna tayo kung saan ang mura. At para sa akin, hindi naman pakikipagkompetensya kung makikipagparehas tayo ng presyo sa kabilang tindahan. Yun ang tinatawag na laban na patas. Minsan, pag may mga customer na naliligaw sa akin, tapos sobra yung bayad, tinatanong ko sila kung magkano ba sa kabila. Tapos ayun, sinasabi nila, yun nga yung presyo na binibigay nila. Eh di ang ginagawa ko, makalipas ang 1 linggo, tinatapatan ko na lang. Tsaka depende pa rin yun sa puhunan ng paninda. Tsaka sa lasa. Basta sa akin, laging lasang buko. Sumumaya na 45? At syempre, pangit din naman kapag mas mahal ang mga paninda natin. Bukod sa walang bibili, ichichismis ka pa. Sasabihin, no? Grabe yung paninda, ginto, nagpapayaman. Pero lahat ng sinasabi ko katang isip lang. Make your own business. Grabe, napapa-English na. Presyo mo ang masusunod sa tindahan mo. Total, ikaw naman nakakaramdam ng hirap. Hindi naman pwedeng puyat ka na, pagod ka pa, ang mahal pa ng pamasahe, tapos tubo mo 2. Ano kayo, siniswerte? Kaya wag kayong magagalit sa mga tindahan na kapag may kulang kayong piso o 2, sinisingil nila. Kasi tubo rin yun, sayang yun. Saka kaming may mga tindahan, hindi kami nakakalimot. Namumukhaan namin kahit piso lang ang kulang mo, naaalala ka namin. Kahit magpa-extend ka pa ng eyelashes at pagpakulot, mamumukhaan ka talaga namin. Piso namin yan, ang tagal mo ibigay. Basta sa mga eksperto sa piso wifi dyan, pa-comment naman ng mga presyo nyo. Dahil pwede nang mag-operate at okay na ang lahat, nag-speed test muna ako para sigurado. Baka kasi isipin nyo, lugi yung piso nyo sa 20 minutes. O ayan, pwede na siguro yan. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.